Mahigit sa 2,500 mga kabahayan at mga public infrastructure project ang napinsala sa magnitude 7.8 na lindol at posible daw matatagalan ang magiging rehabilitasyon sa mga ito ayon sa Office of Civil Defense. May update dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, pumalo na sa mahigit 2,500 na mga kabahayan at mga infrastruktura ang napinsala matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon yan, 8 ng Hunyo. Ayon yan sa Office of Civil Defense. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, sinabi nitong patuloy pa rin ang damage assessment habang lumalabas ang mas kumpletong ulat mula sa mga apektadong lugar. Batay kasi sa pinakahuling datos ng OCD, umabot na sa 47 na mga infrastructure ang napinsala kabilang ang mga kalsada, tulay, paaralan at iba pang pampublikong pasilidad. Samantala, nasa 2,505 na kabahayan naman ang naitalang naapektuhan ng lindol kung saan 466 dito ang totally damaged o yung tuluyan ng nawasak at yung mga natira naman at 2,039 naman ang partially damaged. Sa Region 12 pa lamang, 9 na tulay ang naiulat na gumuho habang 19 na kalsadang nasira. Tinataya nga abot sa 900 milyon ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Dahil dito, nagpapatuloy ang structural integrity assessment ng mga gusali at iba pang pasilidad upang matukoy kung ligtas ba itong gamitin o kinakailangan ng ipasara. Ayon kay Castillo, mahalagang masuri ng mabuti ang kalagayan ng mga istruktura bago payagang makabalik ang mga residente at empleyado sa mga ito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. So far po dun sa ating official na datos meron pong 47 na damaged structures, and then dun naman po sa mga kabahayan meron pong 2,505 na damaged houses. Ang 460 po rito ay totally damaged habang ang mahigit 2,000 naman po ay partially damaged. Sa ngayon po tuloy-tuloy naman din yung mga structural integrity assessment doon sa mga iba pang gusali para nga po makita kung ito ay magagamit pa, kung hindi na magagamit, at para kung ligtas pa po ito na makabalik ang ating mga kababayan. So nagtutulong-tulong po doon ang DILG, kasama dyan siyempre yung BFP at saka iba't iba pa pong mga inhinyero from both from the public and private sector para nga po ma-assess itong mga structural integrity ng mga gusali at mga infrastructure. Bagaman wala pang maibigay na tiyak na timeline para sa ganap na pagbabalik na sa normal na sitwasyon sa mga apektadong lugar, sinabi ni Castillo na prioridad ngayon ng pamahalaan ng lugarang pagtugon sa pangangailangan ng mga residente kabilang ang pagkain, tubig, pansamantalang matutuluyan at kabuhayan. Aminado rin ang opisyal na maaaring matagalan ang rehabilitasyon ng mga gusaling matinding na pinsala o tuluyang nawasak. Sa kasalukuyan kasi nakatuon ng mga otoridad sa pagpapanumbalik ng mahalagang serbisyo lalo na sa mga ospital at iba pang critical facilities upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagtugon sa pangangailangan ng mga residente. Sa pinakahuling tala, umakyat na sa 37 ang bilang ng mga nasawi habang 488 naman ang sugatan. 4 na katao rin na nanatiling nawawala at patuloy na panaghahanap ng mga search and rescue team. Patuloy ding bineberipika ng mga otoridad ang mga ulat mula sa mga pamilya at komunidad hinggil sa mga nawawalang residente. Muli, ang tinig ni Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. Sa ngayon, kung timeline pag-uusapan natin dahil iba-iba nga pong sektor, hindi pa natin masabi kung gaano katagal ito, pero kasama ito sa pag-uusapan kung gaano katagal na may ibabalik sa normal na operasyon. Pero syempre, understandably, itong mga critical facilities ng mga gumuhong gusali ay medyo matatagalan po talaga yung rehabilitation nitong mga gusali na ito, long term. Pero yung sa ating po unahin, syempre, yung ating mga kababayan, yung mga pagtugon sa kanilang pangangailangan sa araw-araw, ganun din yung pamumuhay, livelihood, kasi nga baka may marami pa pong mga hindi pa makakabalik sa kanilang trabaho. So yun po yung pinagtutuunan natin pansin. And then eventually po, syempre, yung kung paano permanente or yung temporary man po, but na mga tirahan ng ating mga kababayan na
Samantala, nagpapatuloy ang search and rescue operation sa mga lugar na pinakalubhang naapektuhan ng lindol, partikular sa General Santos City at Sarangani Province. Ayon sa ahensya, mahigit 2,700 search and rescue personnel ang naideploy sa Regions 11 at 12, habang may karagdagang mahigit 1,400 na tauhan na nakahandang ipadala kung kinakailangan. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang isinasagawa ang damage assessment, relief operations at paghahanda para sa malawakang rehabilitasyon at recovery efforts sa mga lugar na sinalanta ng lindol. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.